sa Mindanao, kaya lahat ng relief goods, lahat ng mga pinapadalang ayuda ng ating presidente gustong palabasin ni Vice President Sara Duterte na walang natanggap ang mga taga Mindanao. Paano? Paano wala silang matatanggap? Hinaharang ninyo. Sa sobrang workaholic ng ating presidente nung nagkaroon ng lindol, sabi niya nga kung po pwede lang itigil niyo muna yung awayan niyo sa Senado, unahin niyo muna tong lindol. 'Di ba? Pakikisimpatya naman. Magbigay naman kayo ng simpatya. Oo. 'Di ba? Nalilindol na tapos kayo ganyan pa din yung attitude ninyo. Simpatya naman. 'Di ba? Sabi pa nga yan ng ating presidente, according kay Yusek Claire Castro, tumulong naman tayo. 'Di ba? Oo, sana dito naman tayo umabot sa punto na kahit paano magkabati-bati muna tayo kahit ilang segundo. Huwag mo nang unahin kung sino yung Senate President, kung sino ba yung may power sa pwesto na yan. Please, dito muna tayo, makisimpatya muna tayo sa mga nalindulan. 'Di ba? Sa mga biktima ng earthquake na yan, sa mga biktima ng mga tawag dito, ng hindi natin inaasahang panahon. 'Di ba? Tapos ngayon gusto nyong politikahin? Sabi dito ni Alice Daruca, Duterte controls the peoples in Mindanao because they are scaring in the people in Mindanao, so they will be forced to vote for Duterte. Ganyan yung nangyayari, to be honest, mga minamahal. Pinupwersa nila ang Mindanao yung mga tauhan sa Mindanao na hindi makareceive ng food packs, hindi makareceive ng tulong ng ating gobyerno para palabasin na walang tinutulong, walang ginagawa si PBBM. Gusto nilang i-portray na si PBBM pa mismo yung namumulitika. 'Di ba, mga minamahal? Hindi ba masarap sa damdamin nyo na nagtutulungan kayo? Hindi ba masarap sa kalooban mo, Vice President Sara Duterte, na tinutulungan ni PBBM ang Mindanao? Hindi ka ba natutuwa doon or naiinggit ka kasi si PBBM mayroong kinikilos tapos ikaw wala? 'Di ba? Naiinggit ka ba dahil mas nauna pang kumikilos ang presidente na nandito sa Luzon kaysa sa vice presidente na nandoon sa Mindanao na wala palang second backup plan? 'Di ba? Imagine that, mga minamahal. 'Di ba dapat pag bagyo, for example, pag bagyo, bago dumating ang bagyo, hindi naman natin sabihin na tatamaan talaga, malakas man or hindi natin alam, diba? Kasi sasabihin lang sa low pressure na medyo mahina, pero pagdating malakas pala. So kahit sabihin man natin na malakas or hindi, dapat 5 days before na darating ang bagyo, may impake na tayo, meron tayong relief goods. Diba? Kahit sa lindol, hindi natin inaasahan ng lindol. Dapat may food packs na yan, meron na mga nakareding pang emergency kit, diba? Dapat meron ng ganon. Kaso ano yung nangyayari, mga minamahal? 'Di ba? Walang ginawa si VP Sara Duterte. Namumulitika sa panahon ng disaster. Namumulitika sa panahon na mas kailangan siya ng tao. Sabi ni MCGI Careless Organization, PBBM working, Sara Duterte walking. Totoo, mga minamahal. 'Di ba? O ngayon, tingnan ninyo, mga minamahal, nagpadala na po ang DILG ng mga pinakilos yung LGU unit doon sa sa Mindanao. Ganyan dapat. 'Di ba? Kaya nga nakakasarap ng puso na makita na si PBBM hindi mo na kailangang sabihan pa, mayroon ng kinikilos. 'Di ba? Samantalang itong si Sara Duterte, kailangan pang kung ano-ano yung gagawin. Diba sabi ni Alan Palmares, it's simple. If Sara doesn't want to accept the help, it's just a personal matter between PBBM and people. Then the people will accept the help. Hindi kasi paano nila i-accept yung tulong ni PBBM kung yung mismong LGU doon hinaharang. 'Di ba? Hinaharang nila tapos madami mga taga Mindanao ang iniisip, magko-complain sila na bakit wala kaming natatanggap na relief goods. Paano kayo makakatanggap ng relief goods? Eh si Sara Duterte mismo ang humaharang, hindi naman nakapangalan sa kanya yung Mindanao. 'Di ba, mga minamahal? Okay, sige. Panoodin natin 'to. Ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan sa Mindanao na Oy, by the way, thank you, Eric De La Cruz.
Patupad ng emergency response measures kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa rehiyon kahapon. Ang direktibang ito ng DILG ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga LGU at national agencies ng agarang pakikipag-ugnayan sa mga disaster response, monitoring at public safety operations sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na pagyanig. Samantala, inilagay na rin sa Code Alert status ang puwersa ng Bureau of Fire Protection ng Northern Mindanao Region at SOCSARGEN upang masiguro ang handaan ng lahat sa isinasagawang rapid damage assessment. O ganyan, di ba? DILG, pinapakilos na yung mga LGU sa Mindanao. So, meaning to say, mga minamahal, si PBBM ay nagtatrabaho, Addictus Rex, di ba, 24/7. Si Presidente, kaya wala kayong dapat i-bash kay PBBM. Ang may problema, yung local ninyo dyan, dahil ang puwersa ni Sara Duterte is very demonic, diba? Very bad, very ambitious, na gusto nilang sirain kahit sa panahon ng earthquake na dapat sana nagtutulungan tayo, gustong sirain, mga minamahal. Diba? Ni Sara Duterte ang image ni PBBM. Tama ka, si Sec Dizon nandoon agad. Diba? Within 8 hours, kumbaga lumipad ata sila ng chopper if I am not mistaken, ha? Diba? So where are they as long as they are close? And kasi ito, Addictus Rex, si PBBM, 'di ba, secretary niya, itong si Vince, itong si Vince Dizon. So pinadalahan niya agad doon ng tulong. Ang problema, mayroong mga nagpo-post na mga taga Mindanao na nakita ko kanina sa newsfeed ko na sinasabi na yung help ng Marcos administration binablock ng Duterte camp. So, for what reason na kailangan nyo pang i-block? Dapat yung concern nyo is yung Mindanao. Diba? Aftermath of the earthquake, dapat sana nagtutulungan ka. So, ang nangyayari, politikahan pa din. Okay, sabihin na lang natin na yung Davao ay kila Vice President Sara Duterte, pero yung Mindanao, hindi naman yan sa inyo. Di ba, mga minamahal? Maybe they'll put their sticker on first. Uy, posible yan. Kailangan nilang lagyan muna ng, Sara Duterte ito yung nagtutulong. Lalagyan nila ng sticker para masabi na, tumulong si Sara Duterte. Kasi hindi nila alam na si PBBM is very workaholic. Nagkaroon ng bagyo, meron na agad mga response. Alam niyo, meron na agad mga response si PBBM, nagpadala na ng secretary doon. Hindi na kailangan maglagay pa ng sticker na, this is from Malacanang, this is from BBM. Wala nang ganun eh. Walang ganun na ginawa si PBBM. Kundi gusto niyang ibigay sa Pilipino kasi yun naman yung dapat. Hindi mo na kailangan lagyan ng pangalan to na galing to kay Presidente. Diba? Unlike dyan kila Sara Duterte. Magbigay ng relief goods, kailangan may pangalan nila, kailangan nakabalandra yung kanilang pangalan na ito kami yung tumutulong. Samantalang yung tumutulong ng totoo, alam niyo ito yung nakakatawa, minsan yung tinulong ni PBBM, nilalagyan na lang nila ng sticker. Alam niyo yun, yung galing sa Malacanang, lalagyan nila ng sticker para sabihin na, galing to sa Duterte camp. Ganon sila mambudol. Napapansin nyo yan? May nakapagsabi kasi sa atin na nagtatrabaho sa isang LGU sa Mindanao. Yung natatanggap na relief goods ng mga taga Mindanao galing kay Presidente, ang iba, dinadaya nila. Oo, Addictus Rex. Dinadaya nila to the point na kukunin nila tapos tatatakan na nila na this is from the OVP, Office of the Vice President, para sabihin na yung relief goods na yun ay galing kay Vice President Sara Duterte. Diba, mga minamahal? Para sabihin na itong na to, galing kay Vice President Sara Duterte. So, ganun sila kakupal. Ganun kasalbahe, ganun kasama yung mga ugali nila. Diba? Grabe. Greedy, hunger for power, very very demon, lahat na lang, demonyo, masama, Poncio Pilato, ganun talaga sila, mga minamahal. Aangkinin nila yung hindi naman kanila.